Magandang gabi mga kaibigan. Narito kayo sa isang tahimik na lugar kung saan ang mga kwento ay nagsisilbing gabay upang magbigay ng kapayapaan at katahimikan sa ating mga puso. Sa bawat sandali, hahayaan nating ang mga salaysay na ito ay magbigay aliw at magpahinga sa ating isipan. Pumikit, huminga ng malalim, at samahan ninyo ako sa kwento ng Ang Mga Pakikipagsapalaran ni Juan Tamad. Sa isang tahimik at maliit na baryo sa paanan ng bundok, nakatayo ang isang bahay kubo. Sa harap ng bahay, may isang malaking puno ng mangga. At sa ilalim ng punong iyon, palaging makikita si Juan Tamad, ang pinakatamad na tao sa buong baryo. Dito siya naglalagi, naghihilik at nagmamasid sa mga tao habang sila'y nagtatrabaho sa kanilang mga bukirin. Si Juan Tamad ay kilala sa buong baryo hindi lamang dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil na rin sa kanyang malasakit sa sarili. Malasakit na hindi kaagad nagtatrabaho. Wala siyang ambisyon sa buhay at walang malasakit sa hinaharap. Kung may dapat gawin, mas gusto niyang maghintay na lamang na ang problema ay malutas ng kusa o maghanap ng daan na hindi kailangan ng kahit anong effort. Minsan, ang tanging trabaho na kinikilala ni Juan ay ang magpahinga at mag-isip ng mga paraan upang mas mapadali ang buhay. Isang umaga, habang si Juan ay nakahiga sa ilalim ng puno ng mangga, si Aling Rosa, isang matandang mang-uugat, ay dumaan at nakita siya sa kanyang kalagayan. Juan, hindi ka ba magtatrabaho? Masyado kang tamad, anak. Puno na ng gawain ang baryo. At ikaw, heto ka lang, nagpapahinga, sabi ni Aling Rosa. Ngumiti lamang si Juan at sumagot, Aling Rosa, mas magaan sa katawan ang magpahinga. Bakit kailangan ko pang magtrabaho kung maaari ko naman itong gawing kasing saya ng pamamahinga? Huwag ka na mag-alala. Sa oras ng pangangailangan, ako'y handang tumulong. Si Aling Rosa ay tumawa, ngunit alam niyang hindi makakabago si Juan. Nasa iyo na yan, Juan. Pero baka balang araw, mapagtanto mo ang halaga ng sipag. Dumating ang buwan ng pista, ang pinakamahalagang okasyon sa buong baryo. Lahat ng mga tao ay nagtipon sa plaza upang maghanda para sa taon-taon na selebrasyon ng kanilang pamayanan. Sa mga puok na tulad ng kanilang baryo, ang fiesta ay pagkakataon para ipagdiwang ang kanilang mga ani, mga bagong produkto at mga tradisyon. Kasabay ng fiesta ay ang pag-anunsyo ng taunang pinakamagandang ani ng baryo na may gantimpala para sa pinakamahusay na prutas, gulay at iba pang produkto mula sa mga magsasaka ng baryo. Mga kababayan, sigaw ni Kapitan Juanito mula sa harapan ng plaza. Tulad ng dati, magsasagawa tayo ng paligsahan ng pinakamagandang ani sa darating na fiesta. Ang pinakamagandang ani ay tatanggap ng gantimpala at isang espesyal na parangal mula sa ating komunidad. Kaya't maghanda na kayo. Nang marinig ito, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtulungan sa kanilang mga hardin at bukirin upang makapag-ani ng pinakamahusay
na produkto. Bawat isa ay abala, nagtatanim, nag-aalaga ng kanilang mga pananim at nag-aayos ng kanilang mga produkto para sa makulay na fiesta. Si Juan na nakaupo pa rin sa ilalim ng puno ng mangga ay nag-isip sa sarili, paano kaya ako makikinabang dito? Hindi ako nagtatanim, hindi ako mahilig magtulungan, pero kung may gantimpala, sigurado akong may madadala akong pakinabang. Naisip ni Juan na may isang paraan upang makaiwas sa trabaho at makuha pa ang gantimpala. Hindi na siya magtatanim, ngunit baka makahanap siya ng paraan para magmukhang siya ang nagtanim ng mga produkto. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa fiesta, nagsimula si Juan ng isang lihim na plano. Napansin niya na may mga prutas at gulay na tumutubo sa kagubatan sa likod ng baryo. Hindi ito gaanong pinapansin ng iba, kaya't naisip niyang kunin ang mga ito at dalhin sa piyesta bilang kanyang ani. Hindi na niya kailangang magtanim, magdilig o mag-alaga ng mga halaman gamit ang kasanayan ng pagiging mabilis at matalino. Sinimulan ni Juan na maglakbay sa kagubatan upang mangolekta ng mga prutas at gulay. Habang naglalakad siya sa kagubatan, nakatagpo siya ng isang matandang babae, si Aling Maria, na may daladalang basket ng mga sariwang prutas. Juan, anong ginagawa mo dito? Baka hindi ka pa natututo na ang tunay na ani ay bunga ng sipag, tanong ni Aling Maria. Si Juan ay tumawa. Aling Maria, baka magtanim na ako, pero ngayon kukuha na lang ako ng prutas at gulay. Ano ba yan? Mabilis lang ito at wala ng hirap. Hindi naman kailangan magtanim kung may mga prutas na sa paligid. Naku Juan, hindi mo ba alam na ang pagpapagal ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan? Wika ni Aling Maria, ngunit hindi pinansin ni Juan ang kanyang mga salita. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng prutas at gulay na tumutubo sa kagubatan. Matapos makuha ni Juan ang mga prutas at gulay mula sa kagubatan, dali-dali siyang nagbalik sa baryo, may dalang basket ng mga ani. Nang dumating siya sa plaza, pinagmamasdan siya ng mga tao, ngunit hindi sila agad naniniwala sa kanya. Alam nila na si Juan ay kilala sa pagiging tamad at hindi nila inaasahan na magtatanim siya ng sariling mga pananim. Ngunit si Juan ay nagpatuloy at ipinakita ang mga prutas at gulay sa mga matatanda na nag-aasikaso sa piyesta. Narito ang aking mga ani, sabi ni Juan nang may pagmamalaki. Juan, hindi ba't ikaw ay hindi nagtanim ng mga ito? Tanong ni Mang Ben, isang magsasaka sa baryo. Bakit hindi ko pa kayang magtanim? Kung may mga prutas na sa paligid, bakit ko pa kailangan magtanim? Sagot ni Juan. Huwag kayong mag-alala. Makikita ninyo na ang aking mga ani ay kasing ganda ng inyong mga tinanim. Habang si Juan ay nagpapakita ng kanyang mga ani, napansin ng mga tao sa paligid na tila may kakaiba. May mga hindi makapaniwala at nagduda sa mga pinagmulan ng prutas at gulay na dala ni Juan. Habang si Juan ay abala sa pagpapakita ng kanyang mga ani, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magbulungan. Ang mga matatanda ay hindi naniniwala
na siya ang nagtanim ng mga ito. Isa na rito si Aling Rosa na matagal nang nagmamasid kay Juan. Juan, hindi mo ba naiisip na ang mga tao ay nakakaalam ng iyong mga kalokohan? Tanong ni Aling Rosa. Hindi mo kailangang magtago ng prutas para magmukhang masipag ka. Ang tunay na tagumpay ay sa pagtatanim at pag-aalaga ng iyong mga pananim. Ngunit si Juan ay hindi sumang-ayon kay Aling Rosa. Pwede ba? Hindi ko kailangan magtanim. Bakit ko pa kailangan magtrabaho kung kaya ko naman maghintay ng pagkakataon na ang prutas ay mag-aani ng kusa? Sagot ni Juan. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtawanan. Si Juan, sa kabila ng kanyang mga palusot, ay muling natutunan na ang mga tao sa baryo ay matatalino at hindi basta-basta pinapaloko. Dahil sa mga tanong at pagtawa ng mga tao, napansin ni Juan na hindi naging madali ang pagpapakita ng kanyang mga ani. Muling naiisip ni Juan ang mga saloobin ni Aling Maria at Aling Rosa. Ngunit hindi pa siya handang magbago. Sa kabila ng kanyang kabiguan, nagpasya si Juan na hindi pa siya titigil. Hindi ko pa tapos, wika ni Juan sa sarili. May iba pang paraan upang magtagumpay. Dito nagtatapos ang unang kabanata ng kwento ni Juan Tamad, isang kwento ng pagsubok, pagkatalo at pagtuklas ng tunay na halaga ng sipag at tiyaga. Sa mga susunod na kabanata, makikita natin kung paano magbabago si Juan at kung paano siya haharap sa mas malaking pagsubok na magtuturo sa kanya ng mga mahahalagang aral. Matapos ang unang pagkatalo ni Juan sa fiesta, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa halip, iniisip niyang marahil may ibang paraan upang makuha ang gantimpala na hindi kailangang magtanim o magtrabaho ng husto. Habang naglalakad siya sa paligid ng baryo, naiisip niya na siguro ay hindi pa siya nagtatangka ng tamang paraan. Naisip niyang kung paano ang mga ibang tao ay nakakapag-ani ng mga magagandang produkto nang hindi naglalaan ng oras. Baka ito rin ang paraan na maaari niyang gawin. Dito na nagsimula ang kanyang bagong plano. Isang araw, habang si Juan ay nakaupo sa ilalim ng kanyang paboritong puno ng mangga, tinanong siya ni Tomas, isang batang magsasaka sa baryo. Juan, paano ba ang mga ani mo? Nais ko sanang matutunan ang mga sikreto mo. Ha? Mga sikreto ko? Wala na akong sikreto, sabi ni Juan habang ipinapakita ang mga prutas at gulay na kanyang nakuha mula sa kagubatan noong nakaraang taon. Wala kang dapat matutunan sa akin, Tomas. Ang mga bagay ay madali lang kung minsan. Ngunit ang mga salita ni Tomas ay nagsilbing isang maliit na pahimakas kay Juan. Bagamat nagmamagaling siya, isang bahagi ng kanyang utak ang nagsasabing hindi ito ang tamang paraan. Nais niyang manalo, ngunit hindi siya nagplano ng maayos. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mag-isip ng isang mas planadong paraan. Isang paraan na hindi mabibigo. Isang araw, naglakbay si Juan sa kagubatan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang nakagawian na manghuli ng prutas at gulay na hindi naman galing sa kanyang taniman. Ngayong taon, nais niyang magsimula ng maaga. Maghahanap siya ng prutas at gulay
na maaari niyang gawing mukhang siya ang nagtanim. Habang papalapit sa kagubatan, nahanap niya ang mga puno ng mangga, saging, at papaya na puno ng mga prutas. Pwede ko na sigurong makuha ang mga ito at baka may magtangkilik sa mga ani ko, wika ni Juan sa sarili. Ang plano niya ay magtago ng mga ito at magmukhang siya ang may-ari ng mga prutas at gulay na tinamnan niya. Ipinagpatuloy ni Juan ang kanyang plano, kaya't hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng mga saging at mangga. Sa isang linggo, nakapagtago na siya ng maraming prutas. Nang makita niyang sapat na ang kanyang ani, nagpasya siyang magbalik sa baryo. Naglakbay siya pauwi, tuwang-tuwa sa kanyang planong tagumpay. Dumating si Juan sa plaza, dala ang kanyang basket na puno ng mga prutas at gulay. May halo ng saya at pag-aalinlangan sa kanyang mukha, sa kanyang pagkakita sa mga tao sa paligid. Mabilis niyang ipinagmamalaki ang mga prutas na kanyang nakolekta. Mga kababayan, sigaw ni Juan habang ipinapakita ang mga ani. Narito ang aking mga prutas at gulay, mga pinakamagagandang ani sa baryo. Habang ipinapakita niya ang mga prutas, nagsimula siyang magtaka nang makita ang mga matang nagmamasid sa kanya. Si Mang Ben, isang matandang magsasaka, ay nilapitan siya at tinanong, "Juan, sigurado ka bang ito ang mga ani mo? Hindi ka ba nagtagumpay noong nakaraang taon? Bakit ngayon ay mukhang hindi ka nagtrabaho?" Bumangon si Juan at nagpakita ng matibay na paninindigan. Hindi ba't hindi na dapat problema kung anong paraan ang ginawa ko? Ang mahalaga ay ang resulta at ito na ang aking mga ani. Wala na kayong magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan. Habang si Juan ay patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang gawa, si Tomas na kasalukuyang abala sa pagtatanim ay napansin ang mga prutas. "Juan, ang mga prutas mo ay hindi mukhang mula sa iyong taniman. Wala ka bang mga sakit at peste na tinutok sa mga ito? Hindi ka ba nag-aral ng tamang pamamaraan?" Napansin din ito ng mga matatanda at nagsimula silang magbulungan. "Aling Rosa, hindi ba't si Juan ay kilala bilang tamad? Hindi ba't tinanong natin siya tungkol sa kung paano niya nakuha ang mga ito?" Ang mga tanong at bulong-bulungan ng mga tao ay nagsimula ng dumami. Hindi na napigilan ni Juan ang mga tanong ng mga tao at ang mga sarkastikong komento. Ang kanyang plano ay hindi naging kasing tagumpay ng inaasahan niya. Habang ang mga tao ay nagtatanong, nakaramdam si Juan ng takot na baka mabisto siya. "Juan," wika ni Kapitan Juanito, "alam namin na hindi ka nagtanim ng mga prutas at gulay na ito. Hindi mo maaaring iligaw ang mga tao at sabihing ikaw ang nagtanim sa mga ito." Dahil dito, natutunan ni Juan na kahit anong pilit niyang gawin upang makuha ang gantimpala, hindi rin ito magiging totoo. Ang lahat ng mga prutas at gulay na nakuha niya mula sa kagubatan ay hindi magtatagal sa mga mata ng mga tao. Sa kabila ng lahat ng ito, si Juan ay patuloy na nagpapakita ng lakas ng loob at nagdahilan pa. "Hindi ko na kailangang magtanim
Kung ang iba ay maghihirap, ako ay maghahanap ng mas magaan na paraan, wika ni Juan. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang ang mga tao ay wala ng tiwala sa kanya. Puno ng takot at kahihiyan si Juan nang ipakita ng mga matatanda na hindi ang pamamaraang kinuha ni Juan ang tamang daan para sa tagumpay. Nakita ni Juan na may mga bagay na hindi kayang palitan ng shortcuts. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagsimulang mag-isip si Juan. Ang kanyang plano ay nabigo at nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Tinutukan siya ng mga tao sa baryo at napagtanto niyang sa lahat ng kanyang palusot at taktikang ginamit, wala ni isa sa kanila ang nakatulong sa kanya. Si Juan, na dati hindi alam ang halaga ng sipag, ay nagsimulang mag-isip kung paano niya babaguhin ang kanyang buhay. Matapos ang mga pangyayari sa fiesta, nagbalik si Juan sa ilalim ng kanyang paboritong puno ng mangga. Habang nagmumuni-muni siya, iniisip niya kung saan siya nagkamali. Siguro nga, mali ang ginawa ko. Hindi sapat na maghanap ng shortcut. Kailangan ko sigurong magtanim at magtrabaho ng masipag, wika ni Juan sa sarili. Hindi siya magpapatalo. Magkakaroon siya ng bagong plano. Ngunit alam niyang hindi na ito magiging madali. Si Juan, bagamat natutunan ang mahalagang aral mula sa kanyang pagkatalo, ay nagsimulang maghanda ng bagong plano. Ngayon, nais niyang subukan ng magtanim at magsimula ng maayos. Ngunit alam niyang hindi na siya magiging katulad ng dati. This chapter introduces Juan's first attempt to take shortcuts and avoid work, leading to his failure and disappointment. It sets the stage for Juan's internal conflict and the realization that shortcuts will not work in the long run. Matapos ang nakakahiya at bigong pagtatangka ni Juan na magpakita ng mga ani sa piyesta, naglakad siya pabalik sa kanyang bahay. Ang kanyang mga paay mabigat at ang kanyang isipan ay puno ng kalungkutan. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na nagtatawanan sa kanyang likod. At kahit ang mga batang magsasaka na dati ay humahanga sa kanya ay nagsimula ng magtanong. Ang kanyang pangalan na dating ikinokonsidera bilang isang biro ay naging simbolo ng hindi pagkakaroon ng sipag at malasakit. Sa ilalim ng kanyang paboritong puno ng mangga, muling naupo si Juan. Ang hangin ay dumaan at habang siya'y nakaupo, naramdaman niya ang kabiguan na sumasa puso. Sinubukan niyang magsalita, ngunit wala siyang masabi. Bakit ba ako palaging natatalo? Tanong niya sa sarili. Ang mga mata ay malungkot na nakatingin sa malayo. Isang umaga, lumapit si Tomas sa kanya habang siya ay nakaupo sa ilalim ng puno. Juan, mukhang malungkot ka. Hindi ba't kaya mong magbago? Ang mga taong katulad mo, minsan may mga pagkakataon pa na magbago. Hindi pa huli. Tumingin si Juan kay Tomas at napansin ang tapat na mga mata nito. Bakit mo ko tinutulungan, Tomas? Hindi ba't natatawa kayo sa akin pati ikaw? Tanong ni Juan. Hindi makapaniwala sa kanyang nararamdaman. Juan, hindi ako natatawa. Pero ang isang tao na walang malasakit sa sarili ay nahihirapan. Gusto ko sanang matutunan mo ang tunay na halaga ng sipag at tiyaga.
Hindi ko rin alam kung paano magtanim noon, pero natutunan ko, walang pagkatalo hanggat hindi ka tumitigil. Naramdaman ni Juan ang mga salita ni Tomas na dumating sa tamang oras. Ang kanyang mga mata ay dumaloy ng mga luha, at sa kabila ng kabiguan, isang parte ng kanyang puso ang nagsabing, siguro nga may mga pagkakataon pang magbago. Sa mga sumunod na araw, palaging nag-iisip si Juan. Pinili niyang magtago sa ilalim ng puno ng mangga. Iniisip kung anong mga hakbang ang dapat niyang gawin upang hindi na muling matulad sa pagkatalo. Bakit ko nga ba iniwasan ang sipag? Tanong ni Juan. Kung hindi ko lang sana ginawa ang mga shortcut, marahil ay may iba akong nakamit. Inisip niyang baka talagang may punto si Tomas. Ang mga pagnanasa na makuha ang mga gantimpala ng hindi pinaghirapan ay nagdudulot ng pansamantalang saya. Ngunit anong halaga ng gantimpala kung ito'y hindi nasusustento ng tunay na paggawa? Bawat magaan na daan na tinahak ni Juan ay nagturo sa kanya ng isang aral. Ang tunay na halaga ng tagumpay ay hindi makikita sa pagpapakita ng mga resulta, kundi sa pagpapagal at pagsusumikap na ibinubunga nito. Isang hapon, habang siya ay naglalakad sa tabi ng bukirin, nakatagpo siya ng isang batang magsasaka na nagngangalang Pedro. Juan, bakit ka malungkot? Tanong ni Pedro habang tinutulungan niyang mag-ani ng mais. Alam mo ba, Pedro? Tanong ni Juan. Hindi ko na alam kung anong magandang gawin. Natuto na ako mula sa mga pagkatalo ko, pero parang hindi ko pa rin kayang magbago. Pedro ay tumigil sandali at tiningnan si Juan. Juan, natutunan ko sa tatay ko na kahit gaano pa kalaki ang pagkatalo mo, basta't patuloy kang magsusumikap at matututo mula rito. Ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Sa isang araw, ang lahat ng iyong pinaghirapan ay magbubunga. Ang mga salitang iyon ni Pedro ay nagbigay ng bagong liwanag sa isip ni Juan. Ang mga simpleng aral ng buhay na nakalilimutang mga bagay sa pang-araw-araw ay nagsimula na niyang tanggapin. Hindi sapat na mawalan ng pag-asa sa bawat pagkatalo. Mahalaga ang patuloy na pagsusumikap. Kailangan niyang matutunan ang halaga ng tiyaga at hindi ang shortcut na kanyang inaasahan. Isang araw, habang nakaupo si Juan sa harap ng kanyang bahay, nag-isip siya tungkol sa mga pagkatalo na naranasan niya. Tinanggap niya na hindi laging makakamtan ang tagumpay agad-agad. Si Juan ay may kahinaan, ngunit napagtanto niya na ang pagkatalo ay hindi ang katapusan ng lahat. Minsan, ang pinakamagandang mga aral ay natutunan mula sa pagkatalo, at siya'y natututo ng mga bagay na hindi siya matututo kung hindi siya dumaan sa mga pagsubok. Nagmumuni si Juan. Baka nga hindi ako ang pinakamabilis, pero kaya ko naman magtagumpay. Ang kailangan ko lang ay maging masipag, magtiwala sa sarili at magpatuloy sa paggawa. Nagpasiya siyang baguhin ang kanyang pananaw at hindi na maghahanap ng mga shortcut. Kung nais niyang magtagumpay, kailangan niyang magsimula mula sa simula, at iyon ay mangyayari sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang na tumutok sa pagiging masipag at matiyaga.
Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magtanim si Juan ng mga gulay at prutas sa likod ng kanyang bahay. Hindi siya nagmamadali at hindi rin naghanap ng shortcut. Masaya siyang nagtatrabaho sa kanyang hardin. Tinutulungan si Tomas at si Pedro sa pagtuturo sa kanya ng mga kasanayan sa pagtatanim. Bawat araw, si Juan ay natututo ng bagong bagay kung paano alagaan ang mga halaman, kung paano pigilan ang mga peste, at kung paano maging masigasig sa pagtatanim. Ang mga hindi inaasahang mga pagsubok ay dumating, tulad ng malupit na panahon, ngunit hindi ito nagpahinto kay Juan. Pinili niyang magpatuloy at magtulungan sa mga tao sa baryo. Ang mga magsasaka na dating nagtatawanan sa kanya, ngayon ay nagsisimula ng magbigay respeto at tulong. Sa kanilang mga mata, si Juan ay unti-unting nagiging bagong tao. Sa mga ganitong simpleng hakbang, unti-unting nakahanap si Juan ng kanyang lugar sa baryo. Hindi na siya ang tamad na Juan, kundi ang Juan na may malasakit sa kanyang komunidad at sa kanyang mga pananim. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, si Juan ay nagsimulang magsikap upang baguhin ang kanyang buhay. Matapos ang unang pagkatalo, natutunan ni Juan ang tunay na halaga ng sipag at tiyaga. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap para sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya titigil sa pagpursige. Bagamat siya'y nagsimula sa mga pagkatalo, natutunan niyang ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tunay na tagumpay. Matapos ang mga linggong puno ng introspeksyon at pagsusumikap, si Juan ay nagsimulang tanggapin ang bagong landas na tinatahak niya. Bagamat mahirap at puno ng hamon, natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay makakamtan ng madali. At higit sa lahat, ang bawat hakbang na ginagawa niya ay may halaga. Hindi na siya ang dating Juan na laging umaasa sa mga shortcuts at madaling paraan. Nais niyang magbago at batid niya na sa bawat araw ng pagtatanim, pagsusumikap at pagtutok sa mga detalye, unti-unti siyang magtatagumpay. Isang araw, dumating ang isang matinding hamon para kay Juan. Habang abala siya sa pagtatanim, isang pahayag mula sa mga matatanda ng baryo ang dumating na nagbigay ng bagong oportunidad. Inanunsyo ni Kapitan Juanito sa plaza ang bagong proyekto ng baryo, ang pagsasagawa ng pagdiriwang ng pagpapabuti sa ani, na may kasamang mga bagong gantimpala para sa mga magsasaka. Kasama sa proyekto ang mga seminaryo at pagsasanay sa tamang pagsasaka, at isang malaking kompetisyon ang gaganapin upang mas mapabuti pa ang ani ng bawat magsasaka. Mga kababayan, sigaw ni Kapitan Juanito, ang bagong pagdiriwang ng pagpapabuti sa ani ay magsisilbing pagkakataon upang mapag-usapan at mapagplanuhan ang mga bagong diskarte sa pagtatanim. Ang magwawagi ng pinakamahusay na ani sa patimpalak ay tatanggap ng gantimpalang nagkakahalaga ng 3 buwan na pag-aalaga ng kanyang mga pananim at mga kagamitan. Hindi na napigilan ni Juan ang mag-isip. Ito na siguro ang pagkakataon ko. Kung makakamtan ko ang gantimpala na ito, magkakaroon ako ng mas maraming oras
at pagkakataon upang mapabuti ang aking ani, wika niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Juan na ang mga bagong magsasaka at mga veteranong magsasaka ng baryo ay nagsisimula ng maghanda. Mabilis ang kanilang mga hakbang, abala sa mga seminar at sa pag-aalaga ng kanilang mga tanim. Habang ang mga ito ay nagsasanay at nagsusumikap, si Juan ay nakatambay pa rin sa ilalim ng puno ng mangga. Nagsisisi na hindi siya nagmadaling sumali sa mga ganitong aktibidad noong una. Napansin niya na maraming mga kabataan at magulang ang nagsisimulang maging masigasig sa pagtatanim ng kanilang mga pananim upang makamit ang gantimpala. Kung hindi ko na ginawa ang tamang hakbang ngayon, baka mawalan ako ng pagkakataon. Napag-isip ni Juan. Isang gabi, habang si Juan ay naglalakad pauwi mula sa isang araw ng pagtulong sa mga kabataan sa baryo, napansin niya ang mga ilaw na nagmumula sa tuktok ng bundok. Ang mga ilaw na iyon ay mula sa mga burol kung saan ang mga magsasaka ay nagsasagawa ng kanilang mga sariling proyekto para sa bagong kompetisyon. Dito, nagkaroon siya ng bagong pagninilay-nilay sa kanyang buhay. Bumalik si Juan sa kanyang bahay at nagtago sa ilalim ng puno ng mangga. Nakaupo siya ng matagal, tinitingnan ang mga tanim na nagsisimulang magbunga habang iniisip ang mga pagsubok at pagkatalo na kanyang naranasan. Naisip ni Juan na walang ibang makakapagsabi kung anong tamang hakbang ang tatahakin maliban sa sarili. Hindi na siya pwedeng maghintay ng pagkakataon o umasa sa madaling paraan. Ang tanging paraan para magtagumpay ay ang magtanim, magpagal at magtiwala sa sarili. Nagpasya si Juan na magsimula na ng seryoso sa pagsasaka. Magsisimula akong magtanim ng mga gulay at prutas. Dapat ay hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamtan ang gantimpala, sabi ni Juan sa sarili. Bilang isang magsasaka, si Tomas ay naging isa sa mga unang tumulong kay Juan. Nais nitong ibahagi ang mga kaalaman na natutunan niya sa kanyang pamilya tungkol sa tamang pamamaraan ng pagtatanim. Inilaan ni Tomas ang kanyang oras upang turuan si Juan tungkol sa mga sistema ng irigasyon, pagpapabuti ng kalidad ng lupa at kung paano maiiwasan ang mga peste. Ang mga simple at praktikal na diskarte na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa pagtatanim. Juan, importante na alagaan mo ang iyong mga halaman, hindi lang sa mga mata ng iba, kundi para sa iyong sarili. Kung tapat at masigasig ka sa iyong mga hakbang, tiyak ay makikita mo ang mga bunga ng iyong mga pagpapagal, wika ni Tomas habang tinutulungan si Juan sa pagtatanim ng mga gulay at prutas sa kanyang hardin. Habang tinutulungan siya ni Tomas, natutunan ni Juan ang tamang pamamahala ng kanyang tanim at kung paano maging mas mahusay na magsasaka. Hindi lang niya natutunan ang mga teknikal na aspeto ng pagsasaka, kundi natutunan din niyang hindi laging madali ang buhay. Ang tagumpay ay nakakamtan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at tamang kaalaman. Ngunit hindi naging madali ang lahat para kay Juan. Habang nagsasaka siya,
nakaranas siya ng malupit na mga pagsubok. Dumating ang isang malakas na bagyo na nagdulot ng pinsala sa mga pananim. Nabasag ang ilang bahagi ng kanyang mga gulay at ang iba ay tinamaan ng sakit. Karamihan sa mga magsasaka sa baryo ay nag-alala din sa kanilang mga tanim, kaya't si Juan ay nakaramdam ng matinding pagkabigo. Para na naman akong natalo, ang sabi ni Juan habang tinitingnan ang mga nasirang tanim. Paano kung hindi ko ito magawa? Paano kung muli akong magkamali? Ngunit si Tomas ay hindi sumuko at patuloy na nagsuporta kay Juan. Juan, walang magagawa ang kalungkutan kung hindi ka magpapatuloy. Ang tunay na magsasaka ay hindi tumitigil sa unang pagsubok. Hindi mo alam, baka sa susunod, ikaw na ang magwagi. Magtulungan tayo at ipagpatuloy natin ang pagtatanim habang ang mga kababayan ni Juan ay nagpatuloy sa kanilang trabaho. Napagtanto ni Juan na hindi ang mga pagsubok ang magtatapos sa kanyang laban. Kung nais niyang makamit ang tagumpay, kailangan niyang tanggapin ang bawat kabiguan at gamitin ito bilang hakbang patungo sa tagumpay. Dahil sa sipag at pagtutulungan ng buong komunidad, nakaya ni Juan at ng kanyang mga kasamahan na makabangon mula sa pagkatalo. Ang mga gulay na itinanim niya ay unti-unting gumanda at ang mga prutas na tinutulungan niyang alagaan ay nagsimulang magbunga. Sa kabila ng mga pagsubok, nagsimula siyang makaramdam ng kagalakan sa bawat hakbang ng kanyang pagsusumikap. Siguro nga, kailangan lang ng pasensya at sipag, wika ni Juan habang tinitingnan ang kanyang mga tanim. Sa mga hindi inaasahang paraan, natutunan kong magsikap at natutunan ko ring tanggapin ang bawat kabiguan. Nandyan ang mga pagsubok, pero andyan din ang mga pagkakataon. Ang bagong proyekto ng baryo ay patuloy na nagpapaalala kay Juan ng kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang disiplina at pagtutulungan sa komunidad. Bawat araw ng pagsasaka ay nagturo sa kanya ng mas malalim na aral, at ang bawat hakbang na ginagawa niya ay naglalapit sa kanya sa tagumpay. Habang patuloy siyang nagsasaka, natutunan niyang hindi laging magiging madali ang buhay. Ngunit sa bawat pagsubok, may oportunidad upang magbago at magtagumpay. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula si Juan na maging mas masigasig sa kanyang paghahardin. Hindi na siya ang tamad na Juan na lagi na lang umaasa sa mga madaling paraan. Matapos ang mga hamon at pagkatalo, natutunan niyang ang bawat hakbang ay mahalaga at ang tagumpay ay isang produkto ng masinsinang pagsusumikap at tiyaga. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga pananim, naaalala niya ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang mga pagkatalo at pinipilit niyang magpatuloy sa pag-aalaga ng mga ito. Kasama si Tomas, nagsimula siyang magtanim ng mas maraming gulay tulad ng kamatis, talong at kalabasa. Hindi lamang ito para sa kanya. Gusto niyang ipakita sa mga tao sa baryo na kaya niyang magtagumpay, hindi sa pamamagitan ng mga shortcuts, kundi sa pamamagitan ng hard work. Pinili niyang sundin ang mga pamamaraang itinuro ni Tomas, at sa bawat araw, pinapabuti niya ang kanyang mga tanim
at ang kalidad ng lupa. Juan, tandaan mo, ang magandang ani ay hindi nakabase sa mabilis na resulta. Kailangan mong mag-alaga at maghintay. Ang bawat halaman ay may sariling panahon ng pagtubo. Wika ni Tomas, isang hapon habang nagtatanim sila. Oo nga Tomas, napagtanto ko na sa lahat ng pagkakataon na iniiwasan ko ang sipag, hindi ko naisip na doon pala matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Sagot ni Juan. Sa simula, nahirapan si Juan sa mga malalaking tanim na hindi agad namunga. Nagkaroon siya ng mga pagkakataon na gusto niyang sumuko. Naisip niyang masyado siyang pagod para ipagpatuloy pa ang lahat ng ito. Ang mga peste ay hindi rin nakaligtas sa mga pananim niya. At ilang araw na magkasunod, nagkaroon siya ng mga malalaking pagsubok na nagbigay sa kanya ng matinding pag-aalala. Ngunit sa bawat pagsubok, si Tomas ay laging naroroon upang magturo. Juan, hindi tayo dapat sumuko agad. Kapag may problema, kailangan nating maghanap ng solusyon. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at kung hindi ka matututo sa bawat isa, hindi mo makikita ang halaga ng tagumpay, sabi ni Tomas. Habang tinuturuan si Juan kung paano gumamit ng mga organikong pestisidyo. Si Juan, na dati hindi interesado sa mga ganitong bagay, ay nagsimulang mag-aral. Pinag-aralan niya ang mga organic na pamamaraan ng pagsasaka, pati na rin ang mga paraan upang mapanatili ang kalusugan ng kanyang mga tanim nang hindi gumagamit ng kemikal. Natutunan niyang lumikha ng mga natural na solusyon para sa mga peste at kung paano mapapalakas ang lupa gamit ang mga natural na pataba. Habang tumatagal, nagiging mas magaan na ang buhay ni Juan. Hindi na siya tulad ng dating Juan na laging nagmamadali at umaasa na lang sa mga shortcut. Ang mga araw na puno ng trabaho at sakripisyo ay nagsimula ng magbunga. Nakita ni Juan ang mga bunga ng kanyang mga pananim. Malalaking kalabasa, matamis na kamatis at matibay na talong. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Juan ang kanyang mga pananim na unti-unting namumunga, nagsimula siyang mag-isip ng malalim. Hindi ko akalain na magiging ganito. Dati, hindi ko kayang magtanim ng isang araw. Ngayon, nakikita ko ang mga bunga ng mga pagsusumikap ko. Wika ni Juan sa sarili. Si Juan ay nagsimulang magtulungan sa iba pang mga kabataan sa baryo, tulad nina Pedro at Tomas. Ang mga kabataan sa baryo ay nagsimula ring magtulungan, kaya't nagsimulang maging mas magaan ang kanilang trabaho. Kasama si Juan, tinuruan nila ang iba pang mga bata kung paano magtanim ng mga gulay at prutas, pati na rin ang mga tamang diskarte sa paggamit ng mga organikong pamamaraan ng pagsasaka. Nagsimula siyang magbigay ng mga seminar at mga simpleng pagtuturo sa mga kabataan at sa mga nag-uumpisang magsaka upang matutunan nilang magtanim at mag-alaga ng kanilang mga pananim. Juan, ang mga kabataan ay nagsimulang magsikap sa pagtatanim ng mga gulay. Nakikita ko ang iyong mga aral sa kanila. Salamat sa pagtutok,
sabi ni Aling Rosa, isang matandang magsasaka, isang araw habang sila ay nagtatrabaho. Wala iyon, Aling Rosa, sagot ni Juan. Natuto ako mula sa pagkatalo ko at mula kay Tomas. Kung hindi ako nagsimulang magsikap, hindi ko matutunan ang mga ito. Habang nagpapatuloy si Juan sa pagtulong sa iba, mas nagiging masaya siya sa mga simpleng bagay. Ang bawat tanim na namumunga ay nagbibigay sa kanya ng kagalakan at kasiyahan dahil alam niyang ito'y bunga ng kanyang sariling sipag. Hindi na siya tumitingin sa mga shortcuts at madali ang solusyon. Natutunan niyang ang tunay na kasiyahan ay hindi nanggagaling sa mga madaling paraan, kundi sa bawat hakbang ng pagpursige. Habang tumatagal, ang fiesta ay papalapit na. Ang mga kababayan ni Juan ay nagsimula ng maghanda para sa taonang kompetisyon ng mga ani. At si Juan ay nagsimula na ring mag-isip ng maayos tungkol sa kanyang mga produkto. Hindi na siya nagmamadali at hindi na rin siya umaasa na makakakita ng shortcut. Alam niyang lahat ng ginagawa niya ay may kasamang tamang panahon at kasipagan. Dumating ang araw ng piyesta at ang buong baryo ay nagtipon sa plaza. Ang mga magsasaka ay nagdala ng kanilang mga prutas at gulay upang ipakita sa harap ng mga hurado. Ang mga tao sa baryo ay nagsimula ng magtipon at si Juan ay dumating kasama ang kanyang basket ng mga prutas at gulay na mas masarap at mas malalaki kaysa dati. Ang mga ani ni Juan ay hindi kasing perfect ng iba, ngunit ipinagmamalaki niya ang mga ito dahil ito ay bunga ng kanyang sariling pagsusumikap at pagkatalo. Habang tinatanaw ni Juan ang mga produkto ng iba, napansin niya ang mga pananim ng iba't ibang magsasaka na tila kasing laki at kasing ganda ng kanyang mga ani. Ngunit sa halip na mag-alala, nagsimula siyang magtiwala sa sarili. Ang mahalaga ay hindi kung sino ang may pinakamagandang ani, kundi kung gaano niya pinahalagahan at pinaghirapan ang bawat hakbang ng kanyang pagtatanim. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, si Juan ay hindi na lamang isang magsasaka, siya ay naging isang halimbawa ng pagbabago at pagsusumikap sa baryo. Hindi na siya natatakot sa mga pagsubok dahil natutunan niyang ang tagumpay ay hindi natamo ng madali. Ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tagumpay at ang mga pagsusumikap ay nagsilbing pundasyon ng kanyang mga pangarap. Dumating ang araw ng fiesta at ang buong baryo ay nagsimulang magtipon sa plaza upang ipagdiwang ang taunang selebrasyon ng kanilang komunidad. Ang fiesta ay isang panahon ng kasiyahan, ngunit para sa mga magsasaka, ito rin ay isang mahalagang araw ng pagpapakita ng kanilang mga ani at kanilang mga pagsusumikap sa buong taon. Ang lahat ng mga kababayan ni Juan ay abala sa paghahanda ng kanilang mga produkto. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhan, si Juan ay kalmado at masaya sa kanyang mga pananim. Habang ang mga tao ay nagtutulungan at naghahanda para sa kompetisyon, si Juan ay naglakad patungo sa plaza, dala ang basket ng kanyang mga prutas at gulay. Hindi siya kasing sigla ng mga ibang magsasaka na abala sa pagpapakita ng kanilang pinakamagagandang produkto. Ngunit sa puso ni Juan, batid niyang may halaga ang mga bagay na dala-dala niya.
Alam niyang hindi kasing perfect ng iba ang kanyang mga ani, ngunit siya ay may tiwala sa kanilang kalidad at sa mga pagsusumikap na inilaan niya upang maabot ang tagumpay. Tingnan mo yan, Juan, wika ni Tomas habang tinuturo ang mga pananim ng iba. Ang kanilang mga ani ay tila perpekto, at ang iyong mga gulay at prutas ay hindi kasing laki ng kanila. Pero sa mga ani mo, makikita ang halaga ng mga aral na natutunan mo. Hindi ako natatakot, Tomas. Alam ko na hindi laging ang pinakamagandang produkto ang mananalo, kundi ang pinaghirapan at may malasakit sa bawat hakbang. Sagot ni Juan. Ang mahalaga sa akin ay makita ko ang mga bunga ng aking sipag at tiyaga habang ang mga tao ay patuloy sa pagtanggap ng kanilang mga ani. Isang komite ng mga hurado na binubuo ng mga matatandang magsasaka at mga eksperto sa agrikultura ay nagsimulang maglakbay mula sa bawat pananim upang magsagawa ng pagsisiyasat. Si Juan ay hindi maiiwasang mag-alala ng bahagya. Nakikita niyang ang iba ay may mas magagandang produkto, mas malalaking kalabasa at mas makikinang na mga prutas. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ang hitsura lamang ng mga pananim ang mahalaga, kundi ang mga oras at araw na ginugol niya upang magtanim at mag-alaga ng mga ito. Mga kababayan, nagsimula si Kapitan Juanito. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang lahat ng iyong pinaghirapan. Ang magwawagi sa paligsahan ay hindi lamang ang may pinakamagandang ani, kundi ang magsasaka na nagpamalas ng sipag, tiyaga at dedikasyon. Ang mga hurado ay nagsimula ng suriin ang bawat produkto. Ang mga prutas at gulay ng iba't ibang magsasaka ay may kani-kanilang kagandahan. Ngunit si Juan ay hindi nag-atubiling magpakita ng kanyang mga ani. Nang tumayo siya sa harap ng mga hurado, nakita niyang nagsimula ng magtawanan ang mga tao sa kanyang likuran. Hindi nila inaasahan na si Juan ay magiging isang seryosong kalahok sa kompetisyon. Ngunit hindi pinansin ni Juan ang mga bulungan at sarkastikong komento. Ito po ang aking mga produkto, wika ni Juan, habang ipinagmamalaki ang mga kalabasa at kamatis na kanyang itinanim. Bagamat hindi kasing perpekto ng iba, tiwala ako na ang bawat tanim ay may halaga at ito ay bunga ng masipag na paggawa. Tiningnan siya ng mga hurado at isa-isa nilang sinuri ang kanyang mga produkto. Si Mang Ben, isang hurado at matandang magsasaka, ay kumuha ng isang kalabasa mula sa basket ni Juan at tiningnan ito ng mabuti. Juan, hindi ito kasing laki ng iba, ngunit hindi rin masama. Ang tanim mo ay matibay at maganda, sabi ni Mang Ben. Si Aling Rosa, isa sa mga hurado, ay tinanong siya, Juan, paano mo pinangalagaan ang iyong mga tanim? Ano ang iyong ginamit na pamamaraan? Ako po ay nag-aral ng mga organikong paraan ng pagsasaka at pagtatanim, sagot ni Juan. Pinili kong magtanim ng mga gulay at prutas nang hindi gumagamit ng kemikal. Nagtanim ako ng may malasakit at nagsikap na mag-alaga ng mga halaman.
Habang patuloy na tinatanggap ang mga produkto mula sa mga magsasaka, si Juan ay hindi nakaramdam ng anumang kaba. Alam niyang hindi siya ang pinakamagaling, pero natutunan niyang tanggapin ang kahalagahan ng bawat hakbang na kanyang ginawa. Ang bawat tanim ay nagsimula sa isang maliit na buto at siya ay patuloy na nagsusumikap na alagaan ito kahit na madalas ay puno ng mga pagsubok. Ang mga hurado ay nagtulungan at nagsimulang magdesisyon sa mga nagwagi sa kompetisyon. Habang naglalakad si Juan pabalik sa kanyang lugar sa plaza, naisip niyang hindi na importante ang premyo. Ang pinakamahalaga ay ang mga aral na natutunan niya at ang mga pagkatalo na nagsilbing hakbang sa kanyang pag-unlad. Juan, hindi ko inakala na ikaw ang magwawagi sa paligsahan, sabi ni Tomas na nagmamasid mula sa gilid ng plaza. Sigurado akong masaya ka, pero alam ko rin na higit pa sa gantimpala ang natutunan mo. Ngumiti si Juan. Oo, Tomas, natutunan kong ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki o ganda ng ani, kundi sa halaga ng pagsusumikap at sakripisyo. Hindi ko na kailangan ng gantimpala para malaman kong ang tunay na tagumpay ay sa bawat hakbang na ginawa ko. Habang ang mga hurado ay nagsimulang magtungo sa mga tao upang ipahayag ang mga nanalo, tinawag ang pangalan ni Juan. Juan Tamad, ikaw ang nagwagi sa pagdiriwang ng pagpapabuti sa ani. Ang iyong dedikasyon at masipag na paggawa ay nagdala sa iyo ng tagumpay. Laking gulat ni Juan nang marinig ang kanyang pangalan. Pinuno siya ng kaligayahan at pagpapasalamat sa mga natutunan niyang aral. Habang umakyat siya sa entablado, hindi niya maiwasang mag-isip sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan upang makarating sa puntong iyon. Nais ko po sanang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin, lalo na kay Tomas at sa mga magsasaka na nagbigay sa akin ng pagkakataon upang matutunan ang mga diskarte sa pagtatanim. Hindi ko akalain na magwawagi ako, ngunit sa lahat ng ito, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng sipag at tiyaga. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magsalita at magbigay ng kanilang mga papuri. Hindi na siya tinawanan o pinagtawanan. Si Juan Tamad, na dati itinuturing na tamad at walang silbi, ay ngayon isang simbolo ng pagbabago sa komunidad. Sa pagtatapos ng araw ng fiesta, si Juan ay tumayo sa ilalim ng kanyang paboritong puno ng mangga. Ang puso niya ay puno ng kasiyahan at pasasalamat. Ang fiesta ay hindi lamang isang araw ng selebrasyon, kundi isang pagkakataon na nagsilbing gabay sa kanya upang magbago at magtagumpay sa kanyang mga pangarap. Natutunan ni Juan na ang tunay na halaga ng tagumpay ay hindi sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo nakuha ito sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagsusumikap. Ang araw ng fiesta ay natapos na, ngunit si Juan ay patuloy pa rin ang iniisip ang mga nangyari habang ang mga tao sa baryo ay nagsasaya at nagdiriwang. Si Juan ay tahimik na naglalakad pauwi sa ilalim ng malamlam na kalangitan. Ang kanyang basket na puno ng mga prutas at gulay ay wala ng laman, ngunit ang puso ni Juan ay puno ng kasiyahan at pasasalamat.
Hindi lamang siya nakatanggap ng gantimpala, kundi natutunan niya ang isang aral na magbibigay daan sa mas magaan at mas matagumpay na buhay. Pagdating niya sa kanyang bahay, nakita ni Juan si Tomas na nag-aayos ng mga kagamitan para sa kanilang mga taniman. Juan, congratulations! Hindi ko akalain na ikaw ang magwawagi. Sabi ni Tomas habang niyayakap siya. Salamat, Tomas, sagot ni Juan na nahulog ang mga luha sa mata. Hindi ko iniisip na makakamtan ko ito, pero sa bawat hakbang ng pagtatanim at pagsusumikap, natutunan ko ang tunay na halaga ng pagiging masipag. Tiningnan ni Tomas si Juan at ngumiti. Juan, hindi lang ikaw ang nagwagi. Lahat tayo ay nagwagi dahil sa mga natutunan natin mula sa bawat hakbang na ginawa natin. Nais kong malaman mo na hindi sa premyo ang tunay na halaga, kundi sa proseso ng paggawa at pagpapahalaga sa ating mga pinaghirapan. Habang ang gabi ay dumating at ang buong baryo ay tahimik na nagdiriwang, si Juan ay naupo sa ilalim ng kanyang paboritong puno ng mangga. Sa mga oras ng katahimikan, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga pinagdaanan niya sa mga nakaraang taon. Si Juan na dating tamad at walang malasakit ay ngayon ay isang ganap na magsasaka na nagtagumpay hindi dahil sa daling paraan, kundi dahil sa mga pagsubok na hinarap niya. Ngayon ko lang naisip, wika ni Juan sa sarili, na ang tunay na halaga ng tagumpay ay hindi nakasalalay sa mabilis na resulta o sa mga premyo. Ang tagumpay ay matutunan lamang sa mga hakbang ng pagpapagal, pagtitiyaga at pagkatuto mula sa mga pagkatalo. Ang mga pagkatalo ay hindi katapusan, kundi isang bagong simula. Habang iniisip ni Juan ang mga aral na natutunan, napagtanto niyang hindi lang ang kanyang sarili ang nagbago, kundi pati ang kanyang buong baryo. Ang mga kabataan at magsasaka na laging nakatingin kay Juan bilang simbolo ng katamaran, ngayon ay nagsisimulang magtulungan at magtanim. Nakita nilang si Juan sa kabila ng lahat ng kanyang pagkatalo at kabiguan ay nagtagumpay dahil sa sipag at tiyaga. Sa sumunod na linggo, isang maliit na pagtitipon ang ginawa sa plaza upang ipagdiwang ang tagumpay ni Juan. Hindi lang siya ang nagwagi sa paligsahan ng mga ani, kundi siya rin ang naging simbolo ng pagbabago at bagong pag-asa para sa buong komunidad. Ang mga matatanda ng baryo ay nagsalita at nagbigay papuri sa kanya sa kanyang dedikasyon at hindi matitinag na pagtutok sa mga bagay na mahalaga. Juan, nakikita namin ang iyong mga pagsusumikap at hindi kami magtataka kung bakit ikaw ang nagwagi, sabi ni Kapitan Juanito sa pagtitipon. Hindi lamang ikaw nagtagumpay sa paligsahan, kundi nagbigay ka ng halimbawa sa lahat ng mga kabataan at matatanda sa baryo. Hindi lahat ng tagumpay ay makakamtan sa madaling paraan. Kailangan ng sipag, tiyaga at malasakit. Tiningnan ni Juan ang mga matatanda at kababayan. Ang tagumpay ko ay hindi lang para sa akin. Ito'y para sa bawat isa sa atin.
Natutunan kong ang tunay na halaga ng tagumpay ay hindi sa mga gantimpala, kundi sa bawat hakbang na pinaghirapan natin. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula nang makilala si Juan hindi lamang bilang isang magsasaka, kundi bilang isang guro at tagapagturo sa iba. Natutunan niyang ipamahagi ang mga kaalaman na natutunan mula sa kanyang mga pagkatalo. Binibigyan siya ng mga kabataan ng respeto at ang kanyang mga aral ay nagsimula ng maipasa sa iba pang mga magsasaka. Si Juan ay naging aktibo sa pagtulong sa mga kabataan sa baryo. Nag-organisa siya ng mga workshop at pagsasanay para sa mga batang magsasaka kung paano magtanim ng mas mahusay, kung paano gamitin ang mga organikong pamamaraan sa pagsasaka at paano alagaan ang kanilang mga pananim sa tamang paraan. Hindi lamang siya guro, kundi naging inspirasyon sa mga kabataan na nais matutunan ang tamang landas sa buhay. Juan, salamat sa pagtuturo sa amin ng mga tamang pamamaraan ng pagsasaka. Hindi ko alam kung paano magtanim noon, ngunit ngayon ay natutunan ko na ang halaga ng sipag at pagtutok. Sabi ni Pedro, isang batang magsasaka. Wala yun, Pedro, sagot ni Juan. Kung matututo tayong magsikap at magtulungan, tiyak ay magkakaroon tayo ng mas magaan at mas matagumpay na buhay. Habang ang baryo ay patuloy na nagtatagumpay at nagsisilang ng mga bagong magagandang ani, si Juan ay natutunan na ang tunay na gantimpala ay hindi ang medalya o premyo, kundi ang mga aral na natutunan at ang mga buhay na nabago. Hindi na siya ang Juan na kilala bilang tamad, kundi siya na ngayon ay isang inspirasyon at gabay sa kanyang komunidad. Si Juan ay hindi na tumitingin sa kanyang sarili bilang isang simpleng magsasaka, kundi bilang isang tagapagpuno ng mga pangarap at pagbabago sa kanyang baryo. Nais niyang ipagpatuloy ang pagtulong sa iba at alam niyang ang bawat hakbang na ginagawa niya ngayon ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas masaganang bukas. Sa huli, si Juan tamad, na minsang itinuturing na walang silbi at tamad, ay naging isang bayani sa kanyang komunidad. Hindi siya ang pinakamabilis o pinakamalakas, ngunit siya ang nagtagumpay sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa bawat hakbang ng buhay. Ang kwento ni Juan ay nagsilbing paalala sa lahat na walang bagay na makakamtan ng madali at ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa mga pagsusumikap at pagmamahal sa ginagawa. Maraming salamat sa pagsama sa ating kwento ngayong gabi. Naway napuno ng kapayapaan ang inyong puso at isipan. Huwag kalimutang magpahinga at balikan ang ating kwento kung kailangan ninyo ng kaunting katahimikan. Hanggang sa muli at magandang gabi.